Philippines Today. Hello everyone. Joining us tonight is Santa Fe Cebu former Mayor Jose B. Esgana. Good evening, Mayor Joe. Good evening, Doc Rayon. So, what are your thoughts to transparency when it comes to the Marcos Jr. administration? Any observations or any assessment so far? Yeah, actually, Doc Ray, no, hindi lang sa we are really looking forward to that since not the time of President Marcos Jr. No, kasi pag sinasabing transparency, actually during the time of President Cory Aquino, no, nandun na yung sinatawag natin PGIEM, no, Philippine Government Internal Audit Manual. So nagkaroon na tayo ng dapat susunod. We're talking of internal controls, no? And this is outside the scope of Commissioner Audit as an external auditor. So inemphasize talaga diyan na dapat ang ating Government Internal Audit Manual ay talagang susundin, no? And then during the presidency of PGMA, ganun din, inano din yung PGIAM natin. Pero in fact, even the time of President Pierre RD, no? So ganun din. So my thoughts ngayon, sabihin na natin, during this present administration with the President Marcos Jr., mukhang masasabi ko, sana nasa pa naman tayo, going to third year sa kanyang administration, sana naman magkaroon na talaga tayo ng transparency. So ibig kasi ng transparency, meron talaga accounting discipline, no? So wala na yung sasabihin natin, wag yung galawin yan kasi masisira ang political leadership ng ating presidente. So hindi yun, no? So pababa tayo at titingnan talaga natin ano ang dapat. So as what I've said, internal audit is must. Hindi naman yung internal audit na magkaroon tayo ng pre-audit. No, not that. No. Ang ibig sabihin na meron din tayong ilalagay dyan kasi by the way, hindi alam na mga head of office or head of agency, mayor, governor, etc. no, ay pumipirma sila doon sa financial statements na sinasabit natin doon sa Commission on Audit ng management responsibility. Ang tawag doon is MR, Statement of Management Responsibility. Pumipirma sila doon at saka yung accountant na inaako nila ano man ang mga figures, anong nalalaman dyan sa financial statements. So ano yung financial statements? Yun ang nandyan ang statement financial position, statement financial performance at saka cash flow. So yan ang tinitingnan namin sa CIPAS Lead Group kasi once na lumabas na yan sa ating website na Commission on Audit, ang tawag na natin doon is audited financial statements. Ngayon, nakapagtataka kasi pumipirma lang si mayor, si governor o sino man ang head of office ay tinitingnan nila na akala nila wala silang accountability. So meaning, if we have to do it now, wag na natin hintayin sa sunod pang administrasyon. Doc Rayon, I'm already 66 years old. Hindi na natin dream to, kundi kailangan naman may mangyayari na rin na hindi naman natin sinasabi na ang korupsyon ay tigilin, no? Siyempre, pangarap natin yan. So, ang ibig lang sabihin, bakit lumalala at lumalala ang korupsyon sa ating gobyerno? So, meaning, may problema talaga tayo. So, we need that true transparency with accountability. Okay, so do you think that your CIPAS Lead Group will be appreciated by many LGUs or even by the national government given the importance and value that you have articulated earlier? Gaano po ba ito ka-importante para sa kanila or for them it can be a threat to those elected officials who doesn't want to declare transparency in public office? Yes, definitely, no. Talagang kasi po we are offering naman our expertise and
resources ng sarili natin voluntarily to enhance the financial management ng ating gobyerno, no? Like for example sa mga barangay, no, we have a case study now, one big barangay in Metro Manila, no, sa napakalaking barangay, pero ang bagong umupo ngayon kasi nagkaroon tayo ng eleksyon, talaga pong umiiyak siya kasi walang na-turnover na records, financial records na masusundan niya. So what if ito namang nakaupo ngayon ay pag nag-change ng administration ay itatago din niya ang record. So ito ang isang mga dapat na matutuwa sila na mayroong SIPAS lead group na magsasabi o tutulong sa kanila kung paano natin mailagay sa maayos ang kanilang fiscal management, no? Also we recognize the top like NCR LGUs dito sa Metro Manila na pinakita natin na mayroon silang magandang performance na kakaiba, no? Kasi nakakatuwa Doc Rayron na tayo ang nagsabi sa publiko na itong palang mga cities nito ay mga, sabihin natin, mga billionaires, no? Pero baka naman hindi alam ng mga local chief executive na yung ginawang financial statements na yan, siyempre of course masasabi natin tama yan at pumipirma sila, ay nakikita natin may marami talagang katanungan bakit billionaires din ang mga naka-time deposit lang dyan. So we are not talking na may nangyayari pero nandyan, no? So maybe I can mention to you, to the public, na like for example sa NCR nga, babalikan natin na mayroon silang cash in bank, no, balances na super laki, no, 124 billions in pesos sa 16 cities yan. Tapos 63 B naman ang nasa time deposit. So nandyan lang sa bangko yan. So ibig sabihin dapat pala ay hindi natin isasabi na ubusin yan. Siguro naman baka mayroon na tayong dapat na aayusin na mga proyekto lalo na sa ngayon. So balikan natin nung nangyari sa 2020 during sa pandemic, no? Talagang umiiyak ang lahat ng tao, pero outcome ng local government units ay nahirapan maglabas ng pera. Naghintay pa tayo sa National Government Agency. So ito we are looking forward na matulungan natin ang ating mga local chief executives na mapaayos nila ang kanilang utilization ng ating pundo ng ating gobyerno. Okay, so why do you want to push for this advocacy on transparency? Sabi ko nga na pareho po tayo, Doc Ray, na talagang kasama natin ang milyon nating mga kababayan, kapwa Pilipino, lalo na yung mga senior citizens, no, na naginip tayo pero naging maganda ang ating Pilipinas, no. Sana naman ay ang good governance ay sabihin natin mawala ng bahid ng corruption. Pero ako naman kaya ayoko naman maging pangarap ng ito. Siguro naman kung magtutulungan tayo at matulungan natin ating kababayan na ma-share sa kanila ang mga insights natin, mga data na pwede na nilang malaman, ay so I think we can have a legacy. More importantly, we did something to achieve for at least we die trying, no? Talagang sisikapin natin na may mangyayari. Okay, so on a final note, how can the government further enhance its commitment to a better and financially stable nation? Well, two things, no? Fiscal responsibility and transparency, and transparent governance. So talagang nandiyan lang tayo sa word na transparency, na kailangan ang pag-implementar ng mga pulisiya, ang gaya na tinatawag na open government. Sinabi kasi open government, that is transparency sa kanilang mga ginagawa, mga implementasyon ng mga proyekto, pag-deliver ng basic services, social services,
at saka magiging transparent talaga sa publiko. Kasi nakakalungkot din na Doc Ray, makikita natin may mga iniobliga ang mga LGUs, mga barangay na dapat every project, kalsada mo yan, anong klaseng infrastructure, may billboard talaga yan na nakalagay. Yun ang tinatawag natin transparency, na nakalagay doon magkanong pondo na nakalaan sa proyekto na yan, saan ang source ng pondo, at calendar days, no, kung ilang araw na matatapos yan. Pero nakakalungkot, ang nakikita na natin ngayon, puro ipal, nakalagay lang doon, project of Congressman so-and-so, project of Senator so-and-so, wala na, no? Mga tarpaulin na lang nakalagay dyan. So nasaan na yun ang transparency? So balik tayo talaga doon, kasi ang taong bayan may karapatan na hindi naman sa makialam, may karapatan na malaman nila na ganyan pala. Kasi kahit lumibot ka sa buong Pilipinas, makikita natin kahit saan, wala na yung disclosure policy na talagang makikita natin na dapat lang malalaman ng bawat bayan. Kasi ang ano nga natin is dapat ma-monitor natin anywhere, no? Meron na tayong mga gadget. Hindi naman si COA na pupunta pa doon para lang tingnan yan, kundi mismo ang tao. Kaya ang ano natin sa SIPAS Lead Group, Doc Ray, na magkaroon tayo ng volunteer, at least one volunteer in each barangay, na sila ngayon ang ating mga volunteers na magbibigay din ng informasyon kung ano ang nangyayari doon sa mga grassroots. And then tayo rin nandito sa taas, sa Metro Manila tayo, ipaalam din natin sa kanila, yung bayan na yan, nakatanggap ng ganito na yan, may proyekto na ganyan, so imomonitor natin. So ibig sabihin, once na ma-share natin ano talaga ang gusto ng SIPAS Lead Group. Kasi akala natin ang SIPAS is mga accountant. No, Citizens Participatory Audit Sistema, na paano tayo makakatulong sa ating gobyerno, matulungan ng ating Commission on Audit, at saka sabihin na natin na ang isang objective natin is paano tayo magiging CCTV sa kanila, na ma-deter lang, no? Ma-deter ang paggawa ng hindi maganda, kasi marami nakakaalam, so marami nakikita. So that is all. Bottom line yan is transparency. Once transparent, ang hirap takpan ang mga hindi magaganda. Santa Fe, Cebu, former Mayor Jose B. Esgana, thank you for your time. Well appreciated. Thank you. The Philippines Today. I am Dr. Rayron Del Rosario. Catch us for our next episode only here in IPDCI News Channel.